Isinaalang sa pagliliti si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos kumpirmahin ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang mga reklamo laban sa kanya. Sa ilalim ng Rome Statute, required siyang humarap sa mga pagdinig. May report si JP Soriano. Today, the judges of Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Inanunsyo yan ng tagapagsalita ng ICC isang araw matapos ibasura ng appeals chamber ng korte ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa mga kasong kinakaharap niya. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. Haharapin ng dating Pangulo ang 3 counts ng crimes against humanity ng murder at attempted murder. Sabi ng korte, organisado ang mga pagpaslang na nagsimula sa lungsod ng Davao at pinalawig sa buong bansa nang maupo bilang Pangulo si Duterte. Siya raw ang mastermind nito. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Sa oras na simulan ang paglilitis, haharap si Duterte sa iba't ibang uri ng pananagutan. Sa ilalim ng Rome Statute, required ng humarap ang dating Pangulo sa mga pagdinig. Hindi pa malinaw kung personal siyang pupunta sa korte o via video conference, depende sa mapag-uusapan sa ICC. 539 na mga biktima rin ang sasali sa pagdinig. Sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres at Office of Public Counsel for Victims Head Paulina Masida ang magiging kinatawan nila. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi na nakapagtataka ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nakabatay raw sa mga hindi napatunayang pahayag ng self-confessed murderers na ginawang cooperating witness. Ni hindi nga raw nasuri ang kredibilidad ng sinasabing mga testigo. Dahil anya sa desisyon, posibleng magkakaroon ng ibang katauhan ang mga witness na gagastusan ng international community mula sa Office of the Prosecutor. Sa panahon ng trial, patutunayan anya ng depensa na ang tinutukoy na state policy o patakaran ng Estado na pagpaslang ay isang ganap na katahang isip. Ipapakita rin daw ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Sabi naman ng mga ICC-appointed counsel ng mga biktima na isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating presidente tulad ni Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, ang magkasunod na desisyon ng ICC hinggil sa jurisdiction at confirmation of charges ay mga mahalagang hakbang na nagbubukas ng daan para sa paglilitis. Siyempre, masaya po kami. At kung kahapon, masaya, ngayon masayang-masaya. Dahil malinaw na may kapangyarihan ng ICC na silipin. Ito po ang final na desisyon patungkol sa jurisdiction. Tiniyak naman ng ICC na mananatiling patas at walang kinikilingan ang paglilitis. Mabibigyan din daw ng sapat na panahon ang depensa para ihanda ang kanilang kaso habang pinangangalagaan naman ang karapatan ng mga biktima. Ang Malacanang igagalang daw ang desisyon ng ICC. Ayon kay Yuse Claire Castro, hustisya ang kailangang makamit sa mga kasong ito at parehong panig ang makikinabang sa proseso. JP Soriano, GMA News.